Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakapanlulumong tagpo ang nasaksihan sa NAIA matapos punitin ang passport ng isang OFW ng mismong kanyang mister. Ganun na lang ang pagtangis ng biktima matapos mawala ang pagkakataong kumita sa Qatar, ilang oras lang bago ang biyahe. Arestado naman ang suspect na aminado ring sinasaktan ng asawa na ayon sa isang sociologist ay sumasalamin sa karanasan ng maraming OFW. At yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Napahagulgul na lamang ang OFW ito nang punitin ng mister ang kanyang passport at boarding pass. Pabalik na sana siya kahapon sa Qatar kung saan 7 taon na siyang nagtatrabaho bilang domestic helper. Pero inabangan siya ng kanyang asawa sa NAIA Terminal 1 at nang ayaw niyang sumama pauwi sa probinsya, pinunit ang kanyang mga travel documents. Ayaw niya nga na umalis ako, pero sabi ko magtatrabaho ako para sa mga anak namin. Hiniwalayan na niya ang mister dahil umano sa pambubugbog nito. Pinakahuling insidente umano nung bisperas ng bagong taon. Ayoko na nga tumira doon kasi binububog niya ako. Ano ang tayin ko? Papatayin pa niya ako. 7 years ako nagtrabaho, walang trabaho yan. Nakadetine ngayon ang kanyang mister sa PNP Aviation Security Group at umaming sinakta ng may bahay nung bisperas ng bagong taon. Inabangan daw niya sa airport ang misis dahil ayaw niya itong umalis nang hindi sila nagkakaayos. Pagbaba pa naman ng bus ang bilis ayaw. Parang ayaw na ako makita Inisipan ko punitin para hindi makaalis. Hindi ko lang po alam kakasuhan ako Na-inquest na ang lalaki sa mga kasong paglabag sa Philippine Passport Act at Violence Against Women and Children Act. Sa paninira pa lang ng passport, maaari siyang pagmultahin ng di bababa sa 60,000 pesos pero di hihigit sa 150,000 at makulong ng 6 na taon pero di hihigit ng 15 taon. Ang parusa naman sa paglabag sa Violence Against Women and Children Act, multang 100,000 to 300,000 pesos at kulong na 1 buwan hanggang 20 taon. Ayon sa isang senior lecturer ng UP Department of Sociology, may mga pag-aaral na kaugnay sa pananakit sa mga babaeng OFW sa kamay ng kanilang mga mister o partner. May mga pagkakataong nauuwi raw sa domestic violence ang financial empowerment ng babae o dahil siya na ang breadwinner ng pamilya. Usually, yung mga lalaki, feelings of naliliit sa sarili nila. Kaya kung ano-ano sinasabi nila, like, pinagpapalit mo ko, nangangaliwa ka, and to assert their dominance again, pinapaiting nila yung abuse dun sa babae. Hindi raw makontak ng DFA ang phone number ng biktimang OFW na nasa file nila. Pero sabi ng DFA Consular Office, maaari siyang mag-email sa oca@dfa.gov.ph para matulungan siya sa kanyang passport application. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 Oras. Nangunguna ang Metro Manila sa mga malalaking syudad sa mundo na may pinakamabagal na oras ng biyahe. Ayon sa isang pag-aaral, hindi na raw nakapagtatakayan sa bigat ng traffic na mas pinalala pa ng mga nakahambalang sa kalsada gaya po ng illegal parking. Nakatutok si Oscar Oida. Mga sasakyang iligal na nakaparada sa Quezon City ang tinarget ngayong araw ng MMDA Strike Force. Sa May Samar Avenue, tinikita ng mga driver na mga natsyempo ang sasakyan. At yung mga sasakyang iniwan at walang driver, tuluyang pinaghahatak. Dito sa May Borromeo Street, wala ring kawala maging mga nakaparada sa tapat ng mga kainan. Ang kanila raw kasi pinaparadahan, bahagi pa rin ng bangketa. Dapat yan, hanggang dito lang yan. Ha? Hanggang dito lang dapat. There is a designated parking slot, may marking. However, lumalagpas po sila sa sidewalk. So, hindi po pwede yon dahil kahit na may parking slot po yan, meron po yung allotment for the sidewalk. Ayon sa MMDA, bukod sa lumalaking bilang ng mga sasakyan sa kalsada, isa daw sa mga paunahing dahilan ng patuloy na pagbagal ng daloy ng trapiko sa Metro Manila ay ang pagpaparada kung saan-saan. Let's say a road that is 4 lanes, di ba? So 2 lanes northbound, 2 lanes southbound. Kung paparadahan natin yan, each lane on both bounds, mababawasan ng linya or madadaluyan ng traffic. Imbis na dumami yung volume ng kotse na makakadaan sa isang kalsada, mababawasan because of meron naka-illegally parked. Sa pag-aaral ng TomTom, isang Dutch Navigation and Digital Mapping Group,
Lumalabas na sa 387 metro areas sa iba't ibang bansa. Nangunguna ang Metro Manila sa may pinakamabagal na travel time. Tumatagal daw ng 25 minutes and 30 seconds para makausad ang sasakyan ng 10 kilometro. That's the the reason or the concept behind the Special Operation Group Strike Force na mag-intensify ang clearing operations natin, not only limited to the mabuhay lanes but also to the major thoroughfares. Ang tanong, saan napaparada ang mga sasakyan? May ilang kalsada na pinapayagan ang street parking. Tulad sa may barangay UP Village na may piling kalsadang pwede ang one-side parking. Pero meron din talagang mga kalsada na di pinapaparadahan. Merong iba, like for example, dito sa area ng Mayumi and Maini, Claret side, schools, that's two-way. No parking, ideally, no parking yan during school days. Kasi kailangan clear yan, mabilis yan. Pag hindi school days naman, open yon for one-side parking. So medyo flexible tayo, depende sa traffic. As long as yung traffic flow will not be affected. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Sobra ang supply at bagsak presyo ang farm gate price, pero umaabot pa rin sa 200 piso ang kada kilo ng manok sa ilang pamilihan. Ang well-milled rice naman daw nagmahal din. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa monitoring ng Department of Agriculture, 2 pesos ang taas presyo kada kilo sa well-milled rice. Yung binibenta namin sa well mill at saka parang regular mill lang yun. Kaso ang presyo nga niya mahal. Tumaas po ng bali 2 pesos per kilo. Kasi dati ang kuha namin parang 1,250 yung pinakamababa. Ngayon pinakamababa 1,300. Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative, nasa 25 hanggang 26 pesos daw per kilo ang bilihan ng palay sa ilang lugar o katumbas lang dapat ng 50 pesos na retail price. Kung merong nagbebenta ng 55 or even 60, masasabi natin na medyo sobra na yon. Parang extraordinary profit na yon on the part of the retailer. Marami tayong supply. But there is speculation sa market na baka yung supply na yan makakapusin pagdating ng mga March, April. Gayunman, hindi raw maglalagay ang Agriculture Department ng Suggested Retail Price o SRP sa bigas na kahit sa ibang bansa ay pabago-bago ang presyo dahil sa El Nino. Mga magsasaka lang daw ang maiipit dahil babaratin sila ng mga trader para mapanatili ang kanilang tubo. Hindi rin daw makikinabang ang mga consumer at pwede pa itong mauwi sa spekulasyon ng presyo at hoarding ng supply. Mag-i-import daw ang Pilipinas para may sapat na supply hanggang sa anihan sa Marso para manatiling stable ang presyo. Kung supply naman ng manok ang pag-uusapan, sobra raw kaya bumagsak sa 89 pesos ang farm gate price kada kilo. Pero ang karne ng manok sa palengke umaabot pa rin sa 200 pesos kada kilo sa ilang pamilihan ayon mismo sa monitoring ng DA. Lamang na lamang ang supply kung ihahambing mo to sa demand. Maaari kasi ang problema yung bago dumating sa tindera, mas mataas ang pasa. May ibang nakakapagbigay naman sa mababang presyo tulad sa Commonwealth Market kung saan 130 pesos lang ang kilo ng manok. Medyo mababa po dito sa amin kasi po marami pong dealer dito sa biherong nagre-retail din po. Saka medyo matumal po kaya medyo mababa. Dahil matumal ang bentahan, problema rin ng mga retailer ang oversized na mga manok. Sa pwestong ito sa Litex Market sa Quezon City, karamihan daw ng mga supply ng manok na dumating ngayong araw ay mga oversized kagaya nito. Kung titimbangin, nasa mahigit 2 kilo at nagkakahalaga ng 336 pesos. Ayaw ng customer, siyempre malaki, hindi kaya doon ng budget. Isang hita, ma'am, is pumapatak na siya ng 79, 81. Bukod sa pag-automate ng sistema para sa mas madaling pag-balance ng supply sa demand, mahalaga raw ang pakikipagtulungan ng LGU para madala ang supply sa tamang mga retail outlet. Sa hotel lang, sa restaurant, doon lang dapat mapunta yan. Yung mga sa palengke naman, dapat yung mga fresh ang binibenta nila. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pambubudol ang itinawag ng isang kongresista sa mga nangako umano ng ayuda kapalit ng pagpirma sa pag-amyenda sa saligang batas. Isinusulong daw nito ang joint voting ng Senado at Kamara sa charter change na magpapadali umano sa Chacha.
Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nakakuha ang ilang mambabatas at personalidad ng litrato ng umano'y pinapipirmahang papel sa mga residente sa iba't ibang lungsod at probinsya sa bansa para sa People's Initiative tungo sa charter change. Sa pare-parehong dokumento, iisa ang isinusulong na amyenda sa saligang batas. Ito ay para baguhin ang Article 17, Section 1, Number 1 ng 1987 Constitution. Ito yung probisyong nagsasaad na anumang amyenda o rebisyon sa saligang batas ay maaari imungkahi ng Kongreso sa boto ng 3/4 ng lahat ng miyembro nito. Matagal nang pinagdedebatihan kung ano ang ibig sabihin nito, kung 3/4 ng mga miyembro ng House at 3/4 ng mga senador o 3/4 ng lahat ng pinagsamang miyembro ng House at Senate. Sa isinusulong na amyenda, pinapadagdag ang mga katagang voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. May naaamoy rito ang ilang mambabatas. Tingin natin na dinidistort ang konsepto ng People's Initiative para mailusot yung attempt na i-ratsyada na talaga ang charter change. Kasi ang mangyayari dito ay kung jointly kasi na magpapasya ang Senate at ang House, ang House merong 300 plus members outnumbered talaga ang Senate, and for the longest time naman hindi talaga umuusad ang charter change sa loob ng Senado. Ano ang epekto nito? Overwhelmed, outnumbered yung mga senador. Nakalagay rin sa papel na lubos na naunawaan ng pumirma ang mungkahing amyenda. Sa panayam ng GMA Integrated News sa ilang pumirma rito, sabi nila hindi nila ito nauunawaan at pumirma lamang dahil may pangako raw ayuda kapalit nito. Tingin natin isang paraan na naman ito ng pambubudol sa taong bayan. Kasi kapag ganon, iniimpluwensyahan sila para sumang-ayon sa isang bagay na hindi naman lubos na naipaliwanag sa kanila. Pinag-aaralan daw ng Makabayan Coalition sa Kamara na maghain ng resolusyon para paimbestigahan ang pangangalap ng pirma para sa People's Initiative. Sinisika pa namin kunin ang reaksyon ng liderato ng Kamara tungkol dito. Ang mga papel isusumite sa COMELEC para maberipika kung mga rehistradong botante nga ang mga pumirma. 12% ng mga rehistradong botante sa bansa at 3% sa kada legislative district ang kailangan. Yung mga pagbabayad, yan po ay titingnan din po ng COMELEC dahil alam nyo, kinakailangan sana kapag ikaw ay nagpapapirma, bukal sa dibdib at sa kalooban ng mga pumipirma. Pero nilinaw ng COMELEC na wala pa silang jurisdiksyon sa issue ngayon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mahigit 700 Pilipino sa New Zealand ang nawalan ng trabaho nitong Kapaskuhan dahil sa pagsasara ng pinapasukan nilang kumpanya. Umaapi sila ng tulong lalo't kapos na raw sa panggastos. Nakatutok si Rafi Tima. Sabi nila. Namumroblema ngayon ang mga Pinoy na ito sa Christchurch sa New Zealand matapos ang biglaang pagsasara ng kanilang kumpanyang Ella Group of Companies. Pawa silang karpentero ng kumpanya. 4 na araw bago magpasko at 1 araw bago sila sumweldo, bigla na lang daw silang sinabihang magsasara na ang kumpanya. Wala pong abiso, papasok na po kami ng umaga, tsaka po nag-text sa amin na huwag kayong pumasok. May Zoom meeting po tayo. Sabi nila, ganun lang po. Ganun lang. Anong sinabi niya sa Zoom meeting? Yun lang po yung sinabi na ngayong araw na to na magsasara na yung ELE. Mahigit 700 Pinoy ang nagtatrabaho sa ELE. Marami wala pang 1 taon mula nang dumating sa New Zealand. 3 taon daw ang kanilang working visa pero hindi sila pwedeng lumipat agad ng trabaho. Naghihintay kami ng variation ng visa namin kung kailan lalabas yung bagong visa namin. Kaya lang habang naghihintay ito, ganito. Tambay. Dahil hindi nakuha ang kanilang 2 linggong sahod, marami raw sa kanila wala ng panggastos. Nauwi na raw sila sa pangingisda, may ipang ulam lang, dagdag sa pagkain binibigay ng mga kababayang Pinoy. Yung nagpapa-operate, yung Pilipino rin, nahawa sa amin, sagnabihan kami na, sige, dyan muna kayo hanggat wala. Tapos kung ba magkatrabaho kayo, sabihin nyo na lang sa akin, saka na lang natin pausapan kung maghuhulog na kayo. Nangako naman daw ang ELE na babayaran ng kanilang naiwang sweldo, pero hindi raw masabi kung kailan. Kung makabinta raw ng are-are ng ELE, hanggang kailan kaya yon? Wala ho kayong balak umuwi?
Ay wala po, nandito kami. Kailangan tapusin namin yung ano namin. Marami pa pong utang sa Pilipinas. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng ELE. Ang Philippine Embassy sa New Zealand nakapaghatid na raw ng tulong sa ilang Pinoy na nawalan ng trabaho. Nagsimula raw silang mamahagi ng ayudang $600 o mahigit 30,000 piso mula pa noong nakaraang linggo. Panawagan ng mga OFW na ito sa Christchurch sa kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas, huwag mag-alala sa kanilang kalagayan. Pero sana raw, makarating na rin sa kanilang ayuda ng gobyerno at makahanap na sila ng bagong trabaho. Tumatawa lang po kami pero masakit na. Wala na kami may padala eh. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Happy Thursday, chikahan ng mga kapuso! Summer came early para kay GOT7 hottie Mark Tuan na in-enjoy ang bakasyon sa ganda ng Tanay Rizal. At double dose of hotness rin ang vibes ng girl group na ITZY sa kanilang newest and upbeat single. Makichika kay Katatibayan. 1, 2, 3, let's go! Opa spotted in Tanay Rizal. Enjoy na enjoy si GOT7 member Mark Tuan with friends. Habang nagpapalamig sa Daranac Falls ng Tanay Rizal. Mismo ang rapper-singer ang nag-post niyan sa IG before niya pakiligin ng kanyang Pinoy fans sa Quezon City leg ng kanyang Asian tour on Sunday. Hirit ng ilang netizens. Looking hot as always daw si Mark. Wala pang isang linggo magmula nang ma-release ang single ng K-pop girl group na ITZY. Halos 4 million views and counting na ang bago nilang single na Untouchable mula sa pinakabago nilang album na Born to Be. Fierce at palaban ng ITZY sa kanilang upbeat music video na talaga namang pinusuan ng maraming midzi. Inabangan din ang iba pang single sa kanilang album tulad ng Mr. Vampire at Born to Be. Dumating kamakailan ang grupo para sa Asia Artist Award sa Bulacan kung saan nakuha nila ang Best Artist Award. We really didn't expect all of this successfulness, but thanks to many Mitzis, our fans, I think it was able to happen and we just feel very grateful for it. Katatibayan, updated sa Showbiz Happenings. Pinaplansya na po ang Mala Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Sa gitna po yan ng mga pangambang naghahanda na ang Amerika sa posibleng gulo sa China. At nakatutok si Chino Gaston. Hudyat raw ng mas marami pang military agreement sa mga dayuhang bansa ang binabalangkas na Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement o RAA na magsisilbing gabay sa mga sundalong Hapon tuwing may joint military training. Ito ang pangamba ng ilang sektor na nakikita ang kamay ng Amerika sa mga ganitong kasunduan. Posibleng naghahanda na raw kasi ang US sa posibleng sigalot sa pagitan ng China dahil sa Taiwan. Sa ngayon, binaplansya pa ang ilang detalye ng RAA bago tuluyang pirmahan ng Pangulo at ratipikahan ng Japanese Parliament. It will not be long, perhaps, because some NATO countries like France, are also interested in opening up talks on visiting forces agreement with the Philippines, using as model the Philippine VFA with the United States. War planning is not just limited to its presence within each of these countries. All of them are integrated. And the movement of forces is something over which our countries do not exercise any kind of control. Maging ang ilang mananaliksik sa Japan naaalarma sa inaasta ng kanilang bansa na mula katapusan ng World War II ay umiwa sa pagpapalakas ng militar alinsunod sa kanilang post-war constitution. Pero noong 2012, binago ng Japanese Parliament ang polisiya at pinayagan ng pagdagdag ng kakayahang labanan ang mga panlabas na banta. The US military is in the Philippines repressing supplies, building up its fleet and ground forces, providing rest and recreation, refueling, repairing, and servicing, all of which are the display of military power and invite war, if not war. Para naman sa AFP, maling pananaw na hudyat ng militarisasyon ng bansa
ang mga pinapasok na military agreement sa ibang bansa. Sa huli, para daw ito makatulong sa pagtaguyod ng sariling soberenya. There is no militarization because these are activities that will just strengthen the capability of the country to defend itself. Dati nang tinawag ng China na pang-uudyok ng kaguluhan ang pagpayag ng Pilipinas na makilahok sa mga joint military operations sa West Philippine Sea ang mga bansang US, Japan, Australia at iba pa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Muling bubuksan at ipapasilip ang kaso ng OFW na si Mary Jane Veloso na halos 14 na taon nang nakapiit sa Indonesia. Yan po ang ipinangako ni Indonesian President Joko Widodo kay President Bongbong Marcos sa kanyang official visit sa Pilipinas ayon sa Presidential Communications Office. Hinihintay na lang din daw ng Indonesian government ang desisyon ng ating korte tungkol sa kasong inihain ni Veloso laban sa kanyang mga illegal recruiter. Kahapon, nagpadala rin ng sulat ang pamilya ni Veloso sa dalawang pangulo sa kanilang pagpupulong sa Malacanang. Formal na rin nagtapos ang official visit ni Widodo sa Pilipinas ngayong araw. Kinumpirma ng US Embassy sa Pilipinas na kasalukuyang nasa Subic Bay, Zambales ang isang commercial fuel tanker galing Pearl Harbor, Hawaii. Ayon sa embahada, maglilipat umano ng malinis na petrolyo ang nasabing tanker sa isang commercial storage facility sa Subic Bay. Gate pa nila ang naturang paglilipat at pag-iimbake isinasagawa sa pamamagitan ng mga kaukulang hakbang. Kinumpirma rin ng Defense Department pati ng Armed Forces of the Philippines na parte ng regular na transaksyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ang nasabing pag-iimbak. Nauna ng binatikas ni Senadora Amy Marcos ang paglilipat ng nasa 39 na milyong galon ng petrolyo patungong Subic na nagdudulot umano ng pangamba sa soberenya ng bansa maging sa kaligtasan ng kalikasan. Mauupo bilang bagong Finance Secretary si House Deputy Speaker Ralph Recto. Ayon po yan sa kanyang asawang si dating Batangas 6th District Representative Vilma Santos Recto. Bukas daw gaganapin ang oath-taking ceremony sa Malacanang. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang Malacanang o Presidential Communications Office pero nagpaabot na ng pagbati ang ilang mambabatas. Dumaan sa EDSA busway kahit bawal. Kaya tinakita ng mga sasakyan ng ilang personalidad. At kabilang po sa kanila, pag-aari ng dalawang mambabatas. Nakatutok si Joseph Moro. Walang lusot ang sasakyang ito sa MMDA Strike Force na nanghuli ng mga dumaan sa EDSA busway. Number 7 ang plaka. Ibig sabihin, sa senador ito. Pero hindi na bumaba ang sakay nitong driver. Wala naman daw senador na nakasakay dito. Wala po, bakante po. Siya lang po nagdadrive. Ang isang ito naman na sa isang congressman, may blinker pa pero hindi pinangalanan ng MMDA kung kanino sasakyan ito at hindi na rin nagpakilala sa media ang mga sakay nito. May pulis din na nakapagtalo pa sa MMDA. Wala akong magagawa. Ano gusto mong gawin ko? Boss. Pero wala siyang nagawa at natikitan din. Ayon sa MMDA, hindi porke sasakyan ng gobyerno o opisyal ng gobyerno ay pwede nang dumaan sa EDSA busway. Piling-piling mga opisyal ng gobyerno ang pinapayagan lamang sa EDSA busway. Dati nang iginiit ng Department of Transportation, sinasakyan lamang ng Presidente, Vice-Presidente, Senate President, Speaker ng House of Representatives at Chief Justice ng Korte Suprema ang pinapayagang dumaan sa busway. Pati na ang mga on-duty na ambulansya, fire truck at police car. So, hindi po lahat ng marked vehicle or government vehicle ay pinapayagan na po. May mga celebrity din tulad ng isang basketball player na kitang-kita ng spotter ng MMDA sa video na dumaan din sa busway. Pero nang mahuli na ay sumubok pa raw magpalusot. You are trying to contest your violation but you are captured on video. So there's no point of contesting it. It's his prerogative kung gusto niyang i-contest. Well, pwede naman siya mag-file ng contest sa aming legal, sa traffic adjudication. Marami rin mga motorsiklo ang hinuli. Ang isang ito dumaan na sa busway wala pang driver's license. Ang ending, inimpound ng kanyang sasakyan. Ang iba nagulat sa mahal ng multa na 5,000 pesos. Hindi ko pa alam kung ano gagawin dyan. May pambayad doon? Wala pa. Mahagip ako ng isa doon kaya gumanon na lumabas na ako konti. Paano yan, 5,000? Sige ma'am, wala nang magagawa dyan ma'am. Sunod sir, 10,000 na second offense. Kapag umabot ng fourth offense, 30,000 pesos na yan at posibleng matanggalan ka na ng lisensya. Tinatayang nasa 30 ang nahuli ng MMDA sa isang umagang operasyon lamang.
Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa pinapapirmahang petisyon para sa People's Initiative, isinusulong ang joint voting ng Senado at Kamara sa pag-amyenda ng saligang batas. Sabi ng isang dating nagsulong ng People's Initiative, kung lulusot ito, mas madaling maipasa ang iba pang gustong ipaamyenda sa saligang batas. Pero tingin ng isang dating maestrado ng Korte Suprema, dapat manatiling hiwalay ang pagboto ng Senado at Kamara. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matagal ng debate tuwing nabubuhay ang usapin ng charter change kung hiwalay o magkasama bang boboto ang Senado at Kamara. Pirming tutol ang Senado dito dahil mababalewala ang kanilang boto kung higit na marami ang mga kongresista na nasa mahigit 300 habang 24 lang ang mga senador. Si Attorney Raul Lambino minsan ang namuno sa hakbang na amyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative noong 2005 hanggang 2006. Nakikinita na raw niya ang susunod na hakbang ng mga nasa likod nito. Kung makakalusot daw kasi ang isinusulong na amyenda na joint voting ng House at Senate, mas madaling maipasa ang iba pang gustong ipaamyenda sa saligang batas kapag umupo ang Kongreso bilang Constituent Assembly. Tama yung strategy, papaguhin yung paano boboto ang Kongreso, gagawing jointly, tapos uupo na yung Kongreso ng Pilipinas bilang isang Constituent Assembly at sila ang magbabago ng ating saligang batas. Ayaw pangunahan ni former Supreme Court Associate Justice Vicente V. Mendoza ang pakay ng mga nagsusulong ng charter change. Pero kung ang pagboto raw ng Senado at Kamara sa charter change ang pag-uusapan, naniniwala siyang hiwalay dapat ang pagbilang. The House and the Senate must meet in a joint session. Ibig sabihin, pareho silang mag-assemble. Number 2, pag may dumating na question, ang botohan dyan should be separate. 2/3 is required. So you must get 2/3 of the House, 2/3 of the Senate. Bukod sa pagpapapirma sa publiko, agaw pansin din ang mga advertisement ng grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na bumabatiko sa 1987 Constitution. Ayon kay Noel Oñate, National Convener ng grupo, donasyon daw mula sa private sector ang pinantutustos sa mga ads. Nangangalap daw sila ng pirma pero hindi sa kanila ang form na lumabas sa social media. Pero kami ay private sector. Apo. Sila ay kongreso, sila yung mga public officials that are elected. Ito is purely a civilian effort composed of private citizens. At kami ay kumukuha din ng mga signatures. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Ulat panahon naman tayo, nagbabalik po ang pag-iral ng shear line na magdudulot ng maulang panahon. Apektado niya ang eastern section ng Southern Luzon at Visayas. Ang shear line ay kung saan nagsasalubong ang malamig at mainit na hangin. Dito nabubuo ang makakapal na ulap na maaaring magdala ng malalakas na ulan. Pero bukod yan, patuloy naman ang pag-iral ng amihan sa natitirang bahagi ng Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Palawan at Mindoro provinces kung saan may heavy to intense rains. Sa Metro Manila, kung sakaling umulan may hina at isolated lamang. Posible rin ang ulan sa Visayas gaya sa Aklan, Capiz, Negros provinces, Central Visayas, pati sa Samar at Leyte provinces. Inaasahan ng malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Eastern Samar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Kumpara nitong mga nakarang araw, mababawasan naman ang malawakang pag-ulan sa Mindanao. Posible na lang ang mga kalat-kalat na ulan sa Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at Davao Region. Pero mag-ingat din sa localized thunderstorms lalo sa hapon o gabi. Kasunod ng Indonesian President, ang bumibisitang German Foreign Minister naman ang pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa napag-usapan ang West Philippine Sea, gayon din ang dagdag trabaho para sa mga Pilipino sa Germany. At nakatutok si JP Soriano. Bibisita sa Germany sa unang pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos sa Marso.
Inanunsyo yan ni Pangulong Marcos matapos ng kanyang pulong kay German Federal Foreign Minister Annalena Baerbock sa Malacanang kanina. I'm sure that after the visit to Berlin, that many things will develop and we will be requiring your presence here more and more. Bago yan, inilatag ni Baerbock at ni Foreign Secretary Enrique Manalo ang kasunduan ng dalawang bansa na sumentro sa pagpapalakas ng defense at security cooperation ng Germany sa Pilipinas. Nababahala raw kasi ang Germany sa mga ginagawa ng China Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na ilang beses nang hinarang at winotarkanon ng China. The world doesn't need another crisis. There are too many crises at once. Umaasa raw ang Pilipinas na magiging tulay ang Germany sa pagpapalaganap ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa ibang bansa. I think we'd really do a great job in convincing the rest of the world on the importance that we should attach to international law because that is the way we should proceed. Napag-usapan din ang plano ng Germany na kumuha pa ng mas maraming Pinoy workers ngayong taon. We discussed expanding cooperation in labor through the Memorandum of Agreement between the Philippines and Germany on the placement of skilled workers and other professionals, which will enable more Filipinos to live and work in Germany. Inanunsyo rin ng Germany na daragdagan nila ang investment sa renewable energy. Of high importance for us is the deepened cooperation in the renewable energy sector because we have leading companies, especially in the wind sectors. For that, it's of high importance that the regulations about investments is clear. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Kinwestiyon ng ilang kongresista ang kawalan umano ng report ng NGCP ng mangyari ang brownout sa Panay Island nitong unang linggo ng Enero. Nakatutok si Marie Zumali. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Energy sa nangyaring malawakang brownout sa Panay Island, inusisa ng mga kongresista ang mga umano'y pagkukulang ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ang pribadong kumpanyang namamahala sa power grid sa bansa. Bakit daw hindi nila ito agad inireport sa mga kinauukulan? Can NGCP tell us why there was no significant incident notice and no reports from 10:30 a.m. to 3 p.m. in the afternoon on January 2. Regarding dun sa Viber, tingnan po natin kasi semi-automatic po yun. Kaya nung afternoon na po siya, napunta lahat kung mapansin nyo. Hindi ako naniniwala doon. DOE, do you agree? Again po, based dun sa mga nakalap naming information, no? DOE and Transco disagrees. Inusisa rin ng NGCP kung sapat ba ang kinontrata nilang reserba o ancillary reserve oras na magkaroon ng emergency gaya ng nangyari noong January 2. Ayon mismo sa Energy Regulatory Commission, based on our records, there are not enough contracted reserves. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Energy Regulatory Commission sa insidente ng malawakang brownout sa Panay Island nitong Enero. Bumuo sila ng Interim Grid Management Team Committee na binubuo ng mga technical experts kaya hindi raw matatawaran ang kanilang kakayahan. Under the EPIRA, we are authorized to impose penalties up to 50 million pesos. That's the limit of our ability to impose penalties. Sa lahat ng nangyari, ang tanong ni Representative Ann Matibag, do you think it's about time that the system operator or the system operation of our country be back to the Philippine government? Kasi as I can see, tinuturo din naman ng NGCP ang DOE. Tinuturo ng NGCP ang ERC. And I think that is so unfair. Sagot ng National Transmission Commission o Transco, ang ahensya ng gobyerno na dating namamahala sa power transmission system ng bansa. On behalf of the DOE, I would like to manifest that Transco is very much ready to take over the system operations functions. Thank you. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Pinakamainit po sa kasaysayan ang naitalang average global temperature noong nakaraang taon. Sa Pilipinas, miss na ng ilan ang tagus sa butong lamig na madalas noong Enero pero tila ba absent ngayong taon. Yan ang tinutukan ni Rafi Tima. Kung hindi mo naramdaman ang karaniwang lamig ng Disyembre nitong nakaraang Pasko,
Huwag nang magtaka dahil ayon sa EU Copernicus Climate Change Service, mas mainit ng 1.43 degrees ang average na temperatura ng mundo noong 2023, ang pinakamainit sa nakalipas na 100,000 taon. Ayon sa Greenpeace, may 2 araw pa nga daw nitong nakaraang taon na lagpas sa 2 degrees ang iniinit ng mundo. Dahil sa pag-init na ito, kabi-kabila ang kalamidad na naranasan sa iba't ibang panig ng mundo. Last year, the world experienced almost $230 billion worth of damage, no, according to an insurance firm in Germany because of disasters. And marami doon sa mga disasters na yun, excluding earthquakes, of course, ay dulot ng climate change. Ang pagtaas na 1.43 degrees, malapit na sa 1.5 degrees na limit ng pagtaas sa temperatura na napagkasunduan sa UN Climate Change Conference sa Paris noong 2015. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mapagkasunduan ang pagtigil sa paggamit ng fossil fuel na siyang pangunahing dahilan ng global warming. Kaya nakikita natin na medyo nagbabago na yung anyo din ng panawagan ng mga scientists natin na hindi lang siya climate crisis, no, climate emergency na siya, hindi lang siya global warming, global boiling na, no. So this really highlights the sense of urgency. Ang Pilipinas ang isa sa mga matinding apektado ng nagbabagong klima. Mas malalakas na bagyo, mas maraming ulan, at mas matitinding tagtuyot kapag El Nino. Pero ayon sa Pag-asa, hindi tulad sa global average, 11 lang ang 2023 sa pinakamainit na taon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pinakamainit is still 1998 and followed by 2016 and 2010. Yun yung mga years na yan, yun yung mga strong El Nino years. Gayunman, pansin daw sa kanilang temperature data nitong Disyembre na mas mainit ito sa karaniwan. Maraming areas na nakaranas ng anomaly or mas mainit siya doon sa normal niyang nararanasan ng mga lugar dito, especially sa Luzon. At sa Visayas, halos buong bansa na nakaranas ng anomaly na more than 1 degree Celsius up to 2 degrees Celsius. Hindi sinasantabi ng Pag-asa na dahil nagpapatuloy ang malakas na El Nino sa bansa ngayong taon, dagdag pa ang hindi na maikakailang epekto ng climate change. Posibleng isa ang 2024 sa magiging may pinakamainit na average temperature sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. After 3 years, mapapanood na on Monday ang Love, Die, Repeat na bigla ang natigil ang taping noong 2020 dahil preggy si Jenilyn Mercado. For the first time, sumalang si Jen sa GMA Integrated News interviews kung saan naging emotional siya. Makichika kay Aubrey Carampel. After 3 years of hiatus, Jenilyn Mercado is back. Sa pagsalang ng Ultimate Star sa GMA Integrated News interviews, pinag-usapan ang kanyang pagbabalik sa telebisyon via GMA Prime series Love, Die, Repeat. Gagampanan ni Jen ang role ni Angela na humahanap ng paraan na baguhin ang nangyaring trahedya sa mister na ginagampanan naman ni Sian Lim sa tulong ng isang time loop. Pero sa tunay na buhay, kung may gustong balikan si Jen sa nakaraan, ito ay... Gusto ko lang balikan siguro yung mga moment. Nabuhay pa si Mami Lydia. Bakit yun ang babalikan? Kasi di ba parang ang bilis nang nangyari. Parang hindi naman accident. In a snap, ang bilis pala ng buhay. So, hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo. So, kailangan gawin mo na, ibigay mo na lahat, di ba? Huwag mo nang hintayin na umabot tayo sa punto na huli na ang lahat. Ilan lang daw ito sa mga aral na nais nilang ibahagi sa mga manonood pag pinalabas na ang 3 years in the making nilang series sa Lunes. Sa gitna nito, aminado si Jen na nanibago siya sa kanyang TV comeback mula noong ipinanganak si Baby Dylan. Bukod sa pagbalik ng kanyang confidence sa tulong ng workout. Kung mapapansin nila, hindi ako masyado nagpo-post. Parang bukod sa nakafocus ako doon sa family, parang ayoko munang makita yung sarili ko na ganito. Parang sa susunod na post ko, kailangan handang-handa na talaga ako. Ibinuhos daw niya ang oras sa pag-aalaga sa anak nila ni Kapuso Drama King Dennis Trillo. Iba yung ngayon kasi mas mahaba yung time na talagang pwede akong hindi mag back to work agad o hindi magmadaling bumalik sa trabaho dahil nandiyan naman si Dennis. So talagang tinutukan talaga namin yung paglaki ni Dylan. Mas confident na raw siyang iwan ngayon si Dylan na may pagkabibo na raw.
Pero aminado si Jen, may pagka-overprotective siyang mommy. Sa lahat, kahit sa mga boys, ako talaga, mas stricto, mas OA. Mas protective ako kaysa kay Dennis. Sa experience ko kasi kay Jazz, parang dahil boy, hindi ako masyadong, oy, wag dyan, ganyan. Oy, baka Bahala ka. Okay lang. Pero pa rin, may konting ingat pa rin. Dito talaga kay Dylan, yung dahil babae, ayoko siyang magkaroon ng gasgas. ayoko lang maano yung face niya, di ba? Parang hirap pagka nagkasugat, ganun. Yun, kasi medyo fragile. Sa kanyang comeback, full support syempre si Dennis na may mensahe para sa Ultimate Star. Para sa asawa ko, nako, umanda ka na dahil marami na nag-aantay sa'yo. Excited na makita ka ulit. At sana tayo naman magkatrabaho sa susunod. Kaya excited kami lahat sa pagbabalik mo. Kaya good luck and advance congratulations sa inyong bagong show. Kasi lagi ko sinasabi sa kanya, naku, kinakabahan ako. Mag-start na akong mag-ganito, mag-start na akong mag-ganyan. Naku, kaya mo yan. Mag-enjoy ka lang. Lagi sinasabi, mag-enjoy ka lang. Wag mong isipin na nasa work ka. Basta isipin mo lang, mahal mo yung ginagawa mo, 'di ba? Babalik ka na dun sa trabaho mo na talagang first love mo. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Sumalang din sa hiwalay na panayam ng GMA Integrated News si Love Die Repeat star Sian Lim. At sa gitna ng pinagdadaanan ng kanyang love life nitong 2023, tinanong namin siya sa kanyang pananawa sa mga hamon sa mga relasyon. Ang iba pang bahagi ng mga panayam ay kay Sian, abangan dito sa 24 Oras. Anong situation yung deserve ng another chance? Depende kasi. It really depends on the couple. It depends on ano yung pinagdadaanan nila. And you can never really tell, like coming from outside of that relationship, di ba? If you're just a spectator or if you're just giving advice to a friend, you'll never really know what's going on in the relationship. But I do believe na parang you really have to work and not give up on a relationship. But when will you say na parang tama na? When a person gives up, maybe. As much as possible nga, you don't want to give up, di ba? But there are unforeseen circumstances. Life happens, di ba? As much as possible naman, you're not here to waste time. But wait, there's more. Ang iba pang bahagi ng panayam kay Sian, abangan dito sa 24 Oras. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Vicky, Miss Pia, Emil. Thank you, Iya. Thank you. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangyo. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.